Sa sinabi ni Gaston na hindi naging kontento si Nick doon, hindi yon ang gusto niyang marinig sa governor. Iba ang gusto niyang sabihin nito. Matanda na ito kaya para sa kanya matalas dapat ang isip, ngunit binigo siya nito. Hindi nito nagawang ibigay ang sagot na kanyang hinihintay kanina pa mula dito. Kahit anong gawin kong iwas sa kanya, lalo na sa ganong sitwasyon ang lahat ay halos down sa mga biglaang pangyayari. I comforted her. Muli ako na humaling sa kanya. Ganun pa man ay totoong minahal kong kapatid mo. Hindi lang ang katawan niya ang habol ko. Sadya lang na nagkaroon ng malaking problema. Huwag mo kong gawing tanga, Governor Barcelo. Hindi mo siya minahal. Huwag mong ipagpilit ang minahal mo si Nati dahil kung mahal mo talaga siya, kahit na anong problema, hindi mo siya bibitawan. Hindi kayo maghihiwalay. Kung ang isa sa inyo ay sumusuko, ang isa ay lumalaban dahil ayaw niyang maghiwalay. Anong ginawa niyo? Bagkus magkasama niyong labanan ng problema gaya namin ng pamangkin mo. Sinukuha niyo ito ng isa't isa. Nandamay pa talaga kayo ng inosenteng. Nangalit ang ngipin ni Nick. Hindi na niya kayang dugtungan yon dahil tsak nasasabog na naman siya. Sa tuwing naiisip ang hirap na pinagdaanan ng kapatid at pamangkin niya na hindi naman dapat sa loob ng 2 taon. Binalikan niya ang mga panahong iyon. Accurate nga naman sa sinasabi nito. Hindi ito nagsisinungaling. Pero ang malaking kasalanang nagawa nito ay ang hindi napansinin ng kapatid niya matapos ng kanilang hiwalayan. Ang kapatid niyang isa at kalahating sira rin ang ulo. Hindi yon pag-ibig. Sana bago mo gawin ang bagay na yun ay pinag-isipan mo muna kung anong kalalabasan. Masyadong malayong agwat ng edad ninyo. Doon pa lang sana ay sinaalang-alang mo na yun. Kahit pa sinasagasaan mong katotohanan na pamangkin mong asawa ko. Na kapatid ni Nati. Hindi na iba ang pamilya natin, Governor Barcelo. O kung pinili mo sanang mawala ng pakialam sa kahit na sino sa paligid para lang makapiling ang kapatid ko. Dahil mahal mo. Sana man lang pinanindigan mo yun hanggang sa huli. Ginulo na ni Nick ang kanyang buhok na kung hindi niya gagawin, masusuntok niya na ito. Pinaglaban mo siya. Hindi yung ganito. Hindi illegal na patulan mo siya. Pero nung araw na pinatulan mo siya, sana sinaksak mo sa kakote mong responsibilidad mo na siya habang panahon. Hindi mo yata naitanong sa sarili mo bago simulan ng relasyon kung gusto mo ba siya habang buhay na makasama. Kaya mo bang panindigan ang magiging relasyon niyo sa kabila ng mga problemang kakaharapin niyo? Kasi ako, kahit na maraming beses na nagkamali at nasaktan ng pamangkin mo, nilaban ko siya hanggang sa dulo. Hindi ka na iba. Nagagalit ako sa'yo dahil ganitong ginawa mo sa kapatid ko. Tanungin mo nga ang sarili mo. Napakaraming beses mo na siyang sinipingan. May pagkakataon ba na nakipagtali ka sa kanya dahil gusto mo siyang pakasalan? Hindi ba nagkaroon ng pagkakataon na sumagi sa utak mo? Na ginagawa mo yun dahil gusto mong matugunan ng iyong sariling mga pagnanasa na dala lang ng laman? Lalaki ako. Alam ko kung totoo mo siyang mahal o katawan lang niya ang gusto mo sa kanya. Lumalim ang tingin ni Gaston kay Nicolo. Hindi siya nagsalita. Wala siyang planong gawin ng bagay na yon. Sinundan ng kanyang mga mata ang ginawang pagtanggal ni Nick ng suot nitong coat at binitawan sa lupa. Sinimulan nitong itupi ang manggas ng long sleeve. Hindi mo masabi, hindi ba? Dahil wala kang plano. Gusto mo lang na maging parausan ng kapatid ko. Nick, walang humor nang umisi si Nick na baka sa mukha ang sakit. Nagpagulo pa yon sa isipan ni Gaston nang akala'y mag-uusap lang ng matino at mahinahon. Sa ipinapakita nito'y parang naghahamon na to ng away sa kanya. Umatras siya ng 2 hakbang palayo. Hindi to pwedeng mangyari. Wala dapat na masaktan sa kanila ng lalaki. Na-imagine niya ng reaksyon ni Krisa. Mr. Barcelo, nasa harapan mo ko ngayon hindi bilang asawa ng pamangkin mo. Nandito ko bilang kapatid ng babaeng niloko at sinaktan mo. Sagutin mo ko ng maayos. Anong plano mo ngayon? Cough off guard. Hindi na alam ni Gaston kung ano ang nais ipahiwatig ni Nick. Sumugod ba ito ng Baguio para lang pilitin silang magkabalikan ni Nati? Hindi niya pwedeng gawin ito. Hindi niya kaya. Batid niyang malabo na magkasama silang muli. Ngayong mahigit 2 taon na silang hiwalay. Hindi na kailangan pang kaladkarin niya ang babae sa masalimuot at magulo niyang buhay. Sinasabi mo ba na kailangan kong makipagbalikan sa kanya? Bilang kapatid niya? Gusto mo pang muli kaming magkaroon ng ugnayan kahit na alam mong maaaring lokohin ko siyang muli at iwan na muli? Mariin na naging pag-iling ni Gaston. Imposible ang hinihiling mo sa akin. Bago pa ng governor matapos ang kanyang sasabihin ay malakas na tumama sa kanyang kanang panga. Ang malakas na suntok ni Nick.
Dahil sa lakas ng impact noon ay nakamuntikan na siyang mawalan ng balanse ang katawan. Mala-flash na naglapitan ng mga bodyguard niya sa isang kumpas na isa niyang kamay, ay biglang natigilan. Kung wala kang plano, bakit mo siya in-entertain? Bakit mo siya ginamit? Sinira mong buhay niya. Parang torong nagwawala na doon sinik sa galid. I did not do that to her. Yes, you did. Governor Asshole of Benguet. Napuno na doon si Gaston. Buong buhay niya ngayon lang siya tinawag ng ganito. At ang masakla pa sa kanya, asawa yun ng pamangkin niya na nasimulan na rin niyang ibilang sa pamilya. Walang pag-aalinlangan na hinawakan niya magkabilang kwelyo nito. Nagpalitan sila ng suntok. Walang sino man ang nais na magpatalo. Putok ng gilid ng labi ni Nick. Samantalang ang panga at kilay sa kaliwa naman ang sugat ni Gaston. Kapwa pulang-pula na rin ang mga mata nila. Governor Barcelo, Attorney Bentacourt, awat na. Hindi na nakatiis ang sekretary ng governor na parabang siyang nasasaktan sa palitan nila ng suntok. Pumagitna na siya pero muntik lang siyang sumubsob nang walang pakundangang maitulak ng dalawa. Governor, attorney, kumalma po kayo. Ang aga-aga. Sigaw pa ng sekretary na tinignan ng mga bodyguard na wala pa ring galaw at nanonood lang. Hindi niyo ba sila aawatin? Ano bang klase kayong mga bodyguard ng Governor Barcelo? Hindi pa rin gumalaw doon ng mga bodyguard. Batid nila na kapag hindi na kaya ng gobernador ay hingi rin to ng tulong. Baka mamaya kapag pumagit na sila, ikasama pa yun at mawalan sila ng trabaho. Nagpatuloy ang palitan ng suntukan ng dalawang lalaki. Walang sino man ang gusto magpatalo at magpaawat. Walang daing na maririnig, malakas lang na pagtama ng mga kamao sa mukha nila. You son of a shit! My sister's 10 years younger than you. Naging palaboy siya ng 2 taon dahil sa pagmamahal na tinatawag niyang hindi mo naman pala kayang suklian. Sira ulo ka. Tarantado ka. Oras na para balian ka ng mga butong gago ka. Wala akong masamang ginawa. Walang masama. Wala kang kwentang tao. Marapat lang talaga na hindi mo malaman agad na may anak. Stop! What's going on here? Umalingaw-ngaw na sigaw ni Doña Josefina. Nalilisik ng mga mata habang salit-salita ng tingin sa kanilang dalawa. Magpapatayan kayo? Bibigyan ko kayo ng armas? Lingid sa kaalaman ng nagbubugbugang dalawang lalaki ay pinuntahan si Doña Josefina ng sekretary ni Gaston dahil hindi sila nito makayang awatin kanina. Si Gaston ang unang tumigil at bumitaw sa mahigpit na pagkakahawa kay Nicolo nang marinig niya ang malakas na boses at sigaw ng ina. Napaayos na siya ng tayo lalo pat nakita niyang galit na ang sumalubong na muka ng Donya. Dinuro pa sila ng matanda na kanyang dalang tungkod habang salit-salitang pinaliliitan ng mga mata. Nanghina na rin ito ng explanation ng mga nangyari. Sumagot kayo. Gusto niyo ba ng armas ha? Bibigyan ko kayo ng tig-isa. Patuloy pa ng Donya na halatang umiinit ng ulo sa kanilang dalawa. Ano bang nangyayari sa inyo? Bakit kayo halos magpatayan? Walang humarap sa dalawang lalaki sa matanda. Diretsong tiningnan ni Gaston si Nick sa kanyang mga mata. Hindi naman siya iniwasan ni Nick. Nilabanan itong nalilisik na mga tingin ng governor. At ngumisi pa siya. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap, Attorney Bentacourt. Kailangan ko na umalis dahil may meeting pa sa akin naghihintay. Sinabi ko naman sa'yo na pwede naman tayong mag-usap na dalawa sa ibang araw. Pasensya ka na. Maras na pinalis ni Nick ang umahagos sa dugo sa gilid ng kanyang mga labi. Hindi niya pa rin inaalis ang tingin sa mukha ni Gaston na bakas na rin ang pasa sa kanyang panga. Naampat ng dugo sa bandang may kilay nito. Talagang pupunta ka pa ng meeting ng ganyang itsura, Governor Barcelo? Hindi ka ba natatakot na humarap sa ibang tao sa iyong mga nasasakupan? Ano na lang iisipin nila? Baka mamaya niyan ay maapektuhan pa ang perfect mong image na ayaw mo madungisan ng kahit na ano, hindi ba? Puno ng pangungut yung tanong ni Nick na ipinakita pang malaki at nakakaloko niyang mga ngisi sa governor na siyang mas napuruhan ng suntok sa kanila. Puno ng pagtitimpi na pinigilan ni Gaston na huwag na patulan si Nick, lalo na't nasa harap yun ng kanyang ina. Alam niyang inaasar lang siya ng lalaki at kung papatulan niya ito, hindi sila matatapos sa kanilang mga pagtatalo. Nang walang humor na humalakak si Nick, ay hinarap na siya ni Gaston na nagpipigtas na ng PC. Nang pasensya na kanina niya pa doon pilit na pinapahaba. Bago pa muling mag-reboot, si Gaston ay muling nagsalita si Doña Josefina na nagawa ng pumagitna sa kanilang pagitan ng asawa ng kanyang pamangkin. Higit kang matanda kay Nick Gaston. Kumpara sa kanya ay mas may maalam ka kung anong tama't mali.
Ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Walang may gustong sumagot sa inyo, sabihin sa akin ang dahilan ninyo. Hindi ka ganyan magdisiplina ng mga tao na sa paligid mo, Gaston. Hindi ka gumagamit ng anumang dahas noon. Dama ni Gaston na mas kinakampihan ng ina ang asawa ng kanyang pamangkin. At saka pag nalaman ito na tungkol yun sa kapatid ng dating abogado, malamang ay mas lalala pa ang sitwasyon kung sasawsaw na rin ito. Huwag kang mag-alala, Mom. May kinalaman lang ito kay Krisa na asawa niya, kaya kami medyo nagkainitan. Pagsisinungaling ng gobernador kahit na may tendency na sabihin ni Kang totoo sa kanyang ina. Ayaw niyang malaman itong lahat lalo pa ngayon na may mahalagang event siyang pupuntahan. Kumalma na po kayo. Isang pagkakamaling binanggit niyang dahilan dahil mas naging interesado pa doon ang matanda. Bakit? Ano problema ngayon ng apo ko? Hindi ba't okay lang naman sila ng kanyang asawa? Gaano kalala tumantong kayo sa sakitan na kagaya nito, Gaston? Walang humor na naman na natawa si Nick. Piko na naman siya sa governor. Hindi siya makapaniwala na hanggang sa mga sandaling iyon ay ililihim na lalaki ang tungkol sa kapatid niya. Hinarap na ni Nick ang matandang Donya na agad nakuha naman ang atensyon ng kanyang pagbaling na ginawa. Lola Josefina, pasensya na po kung maaga ko ditong napasugod ngayon at ganito pang maabutan ninyo. Hayaan niyo pong ipaliwanag ko ang side ko kung bakit ganito na lang ang reaction ko kay Tito. Deserve niya po yan. Kulang pa nga sa lahat na naging kasalanan niya ng tamo niyang mga suntok at salita sa akin. Nanlamig na ang buong katawan ni Gaston na tangkang aalis na sana sa lugar na iyon upang magpunta na sa meeting na naghihintay. Ngunit naudlot ang kanyang mga hakbang nang marinig niya ang tono ng boses ng asawa ng pamangkin. May kakaiba siya doong nararamdaman. Halatang ibubuko na siya nito sa ina. Umigting ang pangang umikot na siya paharap sa kanyang ina at asawa ng pamangkin niya. Puno ng pagbabantang mga mata niya kay Nick na walang pakialam dahil kay Doña Josefina na nakabaling ang buong atensyon nito at paningin. Anong ibig mong sabihin na deserve ni Gaston ang lahat ng ito, iho? May ginawa ba siyang masama kay Krisa? Hindi po sa apo ninyo, kundi sa kapatid ko, Lola Josefina. Natataranta na napalapit sa kanila si Gaston upang sawayin sana si Nick. Hindi pwedeng malaman yun ng ina. Tsak na malilintikan siya. Hindi lang yun. Maungkat ang lahat sa kanila kung magsisimula na mag-usisa ang ina. Kay Nati? Kunot ang noon na tanong ng matanda na mas naguluhan pa sa kung ano talagang nangyayari. Sinubukan ng governor na kunin ang atensyon ni Nick na halatang nagbingi-bingihan lang dito. Attorney Bentacourt. Opo, Lola Josefina. Nagkaroon sila ng relasyon ng kapatid ko. Naghiwalay ang labi ng matanda na gulat na gulat. Binalingan ng anak na biglang napasinghap sa sinabi ni Nick. Hindi siya makapaniwala na sasabihin talaga yun ng dating abogado sa ina niya. Hindi lang yun. Harap-harapan pa yun. Naroon siya at naririnig niya ang lahat. Ano? Totoo ba yun, Gaston? Mom, let me explain. Iniangat ng Doña Josefina ang kanyang tungkod na kaagad dumapo sa likod at balikat ng anak niya. Totoo ba yun, Gaston? Pinatulan mong kapatid niya. Nakipagrelasyon ka sa bunsong kapatid niya. Ilang beses na ibinuka ni Gaston ang bibig niya upang mag-explain. Ngunit walang paliwanag na lumalabas dito. Sumagot ka, totoo ba? Ilang beses niya pa itong pinalo ng tungkod na bagamat masakit ay pilit yung iniinda ng governor at tiniis. Bakit ayaw mo magsalita? Sinasabi ko na nga ba, hindi kayo maglalabang dalawa kung walang mabigat na dahilan. Walang hiya ka. Parang kapatid mo na lang yung kapatid niya. Ano bang pumasok sa kokote mo at sa kanya ka pa talaga pumatol, ha? Walang pagpipilian ay mabilis nang hinawakan ni Gaston. Ang tungkod ng ina na patuloy na humahampas sa kanya. Higit ang hiningang nagsalita na upang magbigay ng explanation sa kanya. Oo na, Mom. Kasalanan ko ng lahat. Hindi ko naman yung tinatanggi. Hindi ko na nakontrol ang aking sarili dahil kita nyo naman kung gaano siya ka-attractive. Hindi lang talaga kami tugma. Tama ka, bata pa siya at matanda na ako kaya. Pinutol ko na rin naman agad. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit kung kailan tapos na kami. Saka pa si Atty. Bentacourt sobrang magagalit. Matagal nang tapos ang relasyon naming dalawa ng kanyang kapatid. Mula kay Doña Josefina ay lumipad ng mas nalilisik na mga mata ni kay Gaston. Nang marinig niyang aming naging katwiran nito. Kung wala lang ang matanda sa kanilang harapan, kaninya pa ito ulit inundayan. Pasalamat ang gobernador at nandoon ang kanyang ina. Dahil kung wala'y panigurado na suntok na naman niya ito. Oo, matagal nang tapos pero ikaw ang dahilan kung bakit siya naglaya sa mansyon ng 2 taon. Hindi mo pa rin ba magets kung bakit?
Uni ka titinga hindi ka man lang ba naging curious kung anong dahilan niya doon? Gulantang na binalingan na naman ng matandang asawa ng kanyang apo sa panibagong revelasyon nito. Iho, naglayas ang kapatid mo sa mansyon ninyo at itong si Gaston ko ang dahilan niya? Hindi inasahan ng Donya na aamin yun ng kanyang anak na wala namang naging matinong karelasyon noon. Hindi lang yun. Lumayas ang bunsong anak ng mga Bentacourt dahil lang nasaktan ito sa kanyang anak. Paano yun nangyari? Medyo magulo. Sanga-sanga, hindi niya alam kung paano pagtatagpiin pang mga piraso ng pangyayari. Nawalan ka ng kontrol at gusto mo siya. Anong klaseng logic yan, Gaston? Gusto mo pero hiniwalayan mo. Unang-una alam mo kapatid siya ng asawa ng pamangkin mo. Matanda ka sa kanya ng 10 taon. Bakit mo sinimulan kung sa bandang dulo lang din pala noon ay plano mong hiwalayan? Matapos mo siyang paibigin at iparamdam na mahal mo siya. Bigla mo siyang iiwan sa ere? Sinong babaeng matutuwa at hindi magre-rebelde? Tuluyang natameme na doon si Gaston. Kilala niyang kanyang ina. Maprinsipyong tao ito. Ngayong nalaman na niyang tungkol sa naging relasyon niya sa spoiled brat na bunso ng mga Bentacourt, marapat lang nakabahan siya sa pagsawsaw at pangingialam na paniguradong gagawin ito kahit na anong pigil niya. Ganun ang kanyang ina kung kaya naman isa rin yun sa factor kung bakit wala siyang pinapakilalang nobya sa matandang Donya noon pa. Mom, you don't have to meddle in my affairs. Ano I don't have to? Hindi na iba sa atin ng pamilya Bentacourt nang dahil sa pamangkin mo. Alam mo yun, una pa lang kung kaya naman hindi mo ko pwedeng diktahan sa gusto kong gawin ngayon. Huwag kang makialam. Kung hindi mo kayang makiharap sa kanilang pamilya, ako na lang gagawa noon ng maayos ng lahat. Muli pang napaawang ang bibig ni Gaston. Ngayon pa lang ay nakukonsumi na siya. Sa ipinapakita ng kanyang ina, muli pa nitong hinarap si Nick na nakatayo pa rin sa harapan ng matanda na para bang walang planong umalis dito. Hayaan mo Nick at bukas na bukas din ay bababa ako ng Maynila upang makipagkita sa iyong pamilya. Ako nanghihingi ng paumanhin sa inyong mga magulang at sa iyong kapatid na rin ang dahil sa kawalang hiyaan ng aking anak na bunso. Nagkamali ang anak ko, kaya marapat lang na magbigay ako ng explanation sa mga magulang mo. Haharapin ko sila. Huwag kang mag-alala. Aayusin natin ang kung anumang gusot na meron ng mga Bentacourt at Barcelo. Maniwala ka sa lola o si Fina. Magaan pang tapik na matanda sa kanyang isang balikat na dinig ni Gaston. Problemadong napakamot ng ulo si Gaston. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pang humantong doon. Hindi kailangan ng ina na magpaliwanag dahil gaya ng sinabi niya, maayos ang naging hiwalayan nila ni Nati. Hindi na nila kailangang balikan pang mga nangyari 2 years ago. Walang away o samaan ng loob kaya bakit pa nila yun uungkatin? Ang tanging pagkakamali niya lang hindi niya na sinubaybayan ito matapos ng relasyon nila dahil buo ng kanyang tiwala na ayos ang paghihiwalay nila. Walang anumang sama ito ng loob. Malinis ang naging break-up kung kaya naman pala isipan din sa kanya kung bakit siyang patuloy na sinisisi sa paglalayas nito. Maraming salamat po Lola Josefina. Pasensya na po kung aga ko rin ng bulabog dito sa tahanan niyo. Ayos lang iho. Walang masama sa pagiging overprotective mo sa iyong kapatid. Naintindihan kita. Tuluyan ng kumalma si Nick sa sinabi ng matanda. Oras na bumaba ito, ipapakilala niyang apo nitong si Brixton. Dito niya unahing ipakitang bata at hindi sa walang kwenta nitong ama. Sa matandang donya niya ito ipapakilala para siya na mismo magsabi sa magaling niyang anak kung anong dahilan ng pagwawala niya sa araw na ito. Siguraduhin mo lang Governor Barcelo na kapag nakita mo kapatid ko ngayon ay hindi ka na muli pang magiging interesado sa kanya. Dahil kapag ginawa mo yun at sa bandang huli ay muli siyang pinaiyak, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Kahit sang husgado tayo mag-abot, hindi mo na makukuha ulit ang kapatid ko. Pinagtaasan na ni Gaston ang kilay ang asawa ng pamangkin. Hindi niya pa rin maintindihan kung bakit parang ang taas ng tingin nito sa kanyang kapatid. Iniyawan niya na nga noon kahit na mahal niya pa, tapos ngayon pipiliin niya pa bang makipagbalikan sa kanya? Hindi pa siya ibang. Saka anong magbabago kung magkita silang dalawa, 2 taon nang tapos ang relasyon nila. Tinapos na nila. Wala ring dahilan upang dugtungan pa nila yun ngayon. I am the one who is sorry for her mom. Pakisabi sa kanya na maaari niyang makuha ang anumang kabayaran na gusto niya, oras na makausap mo siya. Sa halip ay tugon ni Gaston na hindi pinansin ang mga sinabi ni Nick. Muling bumuhay yun ang dugo ni Nick na humupa ng kumulo kanina. Compensation? Anong tingin mo sa aming magkapatid? Kulang sa salapi?
Walang humor na pagapatong na tawa na para bang may nakakatawa sa kanyang mga sinabi. Parang gusto na naman niyang patikimin ng gobernador ng kanyang kamao na sobrang liit ng tingin sa kapatid niya porket spoiled nila to sa lahat ng bagay noon. Yun pang nagtulak na ayawan niya si Nick. Oo, gwapo to. Nasa jeans nila yon dahil magandang asawa niya si Krisa. Ngunit ang ugaling tong lala. Mabuti na lang hindi ganun ang asawa. Magandang kapatid ko. Maraming lalaki nagkakagusto sa kanya at nabulag lang siya sa'yo. Yung dating fiancé niya. Mas okay pa yun kumpara sa'yo. Lola Josefina, aalis na po ako. Nasabi ko na rin po mga gusto ko. Hindi na nagawa pang makasagot ng Donya nang biglang umalis na si Nick nang walang lingon likod. Nabaling na lamang ang atensyon ng matanda sa kanyang anak. Hindi pa rin siya makapaniwalang magagawa yun ni Gaston. Ang galing nitong magtago, hindi niya napansin na may namamagitan na pala sa kanila. Ang alam lang niya noon kapag nakikita niya silang magkausap at nagtatawanan ay close lang talaga sila. Walang kakaibang namamagitan pa. Gaston, I have to go now, ma'am. May meeting pa akong kailangang puntahan. Ilang minuto na rin akong late. Walang emosyon na lumabas na rin siya ng mansyon matapos ang senyasan ng kanyang secretary at ang mga bodyguard. Naiwan si Doña Josefina na may agam-agam na naman ng puso nang dahil sa kinakaharap na problema ng bunsong anak. Maging siya ay nagtataka kung bakit kailangan pa na umakyat ng Baguio ng asawa ng kanyang isang apo. Kung pwede naman tong tumawag, malakas ang kutob niya na may iba pang dahilan. Ang dating abogado sa naging galit nito.